Hoy, stop muna ang ginagawa mo ngayon. Kasi yung isasabi ko sa iyo ngayon, baka ito ang pinaka-importanting 4 na minuto ng health information na maririnig mo ngayong taon. Hindi ko ito sinasabi para madrama, kundi dahil karamihan sa mga doctors, kasama na ang maraming oncologists, ay hindi pa rin ito sinasasabi sa kanilang mga pasyente na over 50 years old. Hindi dahil hindi nila alam, kundi dahil hindi ito nasa isang pill bottle. Ako si Elena Santos. At ang aking trabaho ay pag-aralan kung ano talaga ang pumipigil sa cancer sa cellular level ng ating katawan. At yung natuklasan ko, nakinumpirma ng isang landmark na study mula sa Harvard noong 2022 na sinundan ang mahigit 116,000 adults sa loob ng 28 taon ay ito. Ang isang specific na kategorya ng daily habits ay nag-reduce ng cancer risk ng hanggang 61% sa mga adults na over 50 years old. 61%. Hindi iyan supplement. Hindi iyan chemotherapy. Iyan ay lifestyle. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 pinaka-powerful na components ng habit na iyon na kaayos mula sa helpful hanggang sa absolutely transformational para sa katapusan ng video na ito. Alam mo na exactly kung ano ang sisimulan mo bukas ng umaga. Ngayon, gusto kong itis muna sa inyo kasi ang number 1 sa list na ito ay isang bagay na 70% ng mga tao na over 60 years old ay ginagawa ng completely wrong. At sinasabi ng science na ang pag-aayos nito ay maaaring halos i-cut ang iyong cancer risk ng halos kalahati ng mag-isa. Kaya huwag mag-skip. Panoorin ito hanggang sa dulo kasi ang order ay mahalaga. Bawat habit ay nagbubuild sa nakaraan. Pero bago tayo mag-dive in, gusto kong itanong sa inyo ng personal. Mag-iwan ng comment sa baba at sabihin sa akin ang inyong edad. At ito rin, nagkaroon na ba kayong doktor na umupo at nag-usap sa inyo tungkol sa cancer prevention, hindi lang detection? Binabasa ko ang bawat comment sa channel na ito. At ang inyong mga sagot ay tunay na humuhubog sa aking susunod na content. Kaya mag-take ng 0 segundo at mag-share. Sige, let's get into it. Sisimulan natin sa number 5. Ang number 5 ay isang bagay na halos lahat ay idinismiss bilang too simple para maging seryoso. At ang dismissal na iyon ay maaaring nagkakahalaga ng buhay ng mga tao. Pinag-uusapan ko ang cold water hydration, specifically ang pag-inom ng 16 hanggang 20 ounces ng malamig o room temperature na filtered water, una sa umaga, bago ang kape, bago ang pagkain, bago mo patitingnan ang iyong phone. Ngayon, bago ka mag-rolling ng mata, pakinggan mo muna ako kasi ang mechanism sa likod nito ay fascinating at deeply relevant sa aging biology. Pagkatapos ng edad na 55, may tinatawag na interoceptive thirst sensitivity na bumababa. Iyan ay isang medical na paraan ng pagsasabi na ang iyong utak ay nagiging mas mahina sa pag-alam kung kailan ka nauuhaw. Isang study noong 2019 mula sa isang kilalang unibersidad sa Espanya ay natuklasan na ang mga adults na over 60 years old ay chronically nag-operate ng 8 hanggang 12% na mas mababa kaysa sa optimal cellular hydration nang hindi man nila nararamdaman na nauuhaw sila. Ngayon, bakit iyan mahalaga para sa cancer? Kasi ang iyong lymphatic system, isipin mo ito bilang internal garbage truck ng katawan na nagumolekta ng cellular waste at damaged DNA fragments ay halos ganap na tumatakbo sa tubig. Kapag dehydrated ka, ang garbage truck na iyon ay bumagal. Ang mga damaged cells ay nag-a-accumulate. Ang inflammation ay tumataas at ang chronic low-grade inflammation ay ngayon naiintindihan bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng cancer initiation, lalo na ang colorectal, bladder at kidney cancers. Ang isang malaking health study ay natuklasan na ang mga babae na uminom ng mahigit 5 glasses ng tubig araw-araw ay may 45% na mas mababang panganib sa colon cancer. Kumpara sa mga uminom ng 2 o mas kaunti. Kapansin-pansin iyon para sa isang bagay na walang gastos. Para sa mga katawan na tumatanda, sinusuportahan din ng hydration ang tinatawag ng mga researchers na autophagy, ang self-cleaning process ng iyong mga cells. Isipin ang autophagy bilang isang quality control inspector sa loob ng bawat cell na binibigyan ng bakbak ang mga damaged components bago pa man sila ma-mutate. Pagkatapos ng edad na 65, ang autophagy efficiency ay bumababa ng humigit 30%, pero napatunayan na ang maayos na hydration ay partially na-restore ang function na iyon.
Ganito ang tamang paraan. Mag-keep ng 20 oz na baso ng filtered water sa iyong bedside table. Sa sandaling tumapak ang iyong mga paa sa sahig, inumin mo ito lahat bago pa ang kahit ano. Magdagdag ng konting kalamansi kung gusto mo kasi ang kalamansi ay may sariling anti-tumor properties na ating tatalakayin mamaya. At narito ang iyong synergy tip para dito. I-pair ang iyong morning hydration sa 0 minuto ng magaan na galaw, kahit ang paglakad lang sa loob ng bahay, kasi ang galaw ay nagsistimulate ng lymphatic flow at nagko-compound ng cellular cleansing effect ng hanggang 4%. Iyan ang number 5 at ito ang pundasyon. Pero yung ila-layer mo sa itaas nito sa almusal ay maaaring mas powerful pa. Pag-usapan natin ang number 4. Ang number 4 ay isang pagkain na kinakain na sa loob ng libu-libong taon sa mga pinakamatagal na namumuhay na populasyon sa buong mundo, dinismiss sa loob ng maraming dekada ng Western medicine. At ngayon ay paksa ng mahigit 1,200 peer-reviewed studies sa cancer prevention. Pinag-uusapan ko ang fermented foods, specifically ang natural na fermented options tulad ng plain yogurt, kefir, kimchi at miso. Ngayon, para sa ating mga Pilipino, meron tayong sariling fermented foods na equally powerful. Ang bagoong, burong mangga at tapoy ay natural na fermented. At puno ng live cultures na kailangan ng ating katawan. Noong 2021, isang groundbreaking study mula sa isang nangungunang unibersidad sa Amerika na inilathala sa isang kilalang medical journal ay natuklasan na ang mga adults na kumain ng high-fiber, high-fermented food diets ay nagpakita ng dramatically increased microbiome diversity at isang measurable na pagbaba sa 19 specific inflammatory proteins. Ilan sa mga ito ay direktang naugnay sa cancer progression. Pero narito kung bakit ito lalo pang kritikal para sa mga taong over 50. Pagkatapos ng edad na 60, ang tinatawag na intestinal permeability ay tumataas. Ang iyong gut lining ay literal na nagiging mas porous, isang kondisyon na minsan tinatawag na leaky gut. Ito ay nagpapahintulot sa mga bacterial toxins na pumasok sa iyong bloodstream, na nagtitrigger ng systemic inflammation na maaaring kumilos tulad ng fertilizer para sa precancerous cells. Mayroon akong pasyente, si Lola Nena, 67 taong gulang mula sa Cebu, na pumunta sa akin na may chronically elevated inflammatory markers, pagod at malakas na family history ng colorectal cancer. Ang kanyang dieta ay talagang medyo malusog sa karamihang aspeto, pero zero fermented food siya. Nagdagdag kami ng 2 servings araw-araw, morning yogurt at isang maliit na side ng burong mangga sa tanghalian. Sa loob ng 70 araw, ang kanyang Ki levels, iyon ay C-reactive protein, isang key inflammation marker, ay bumaba ng 38%. Sinabi niya sa akin na ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na naramdaman niyang siya mismo ulit siya. Ang mechanism dito ay gumagana sa pamamagitan ng tinatawag na short-chain fatty acids, lalo na ang butyrate, na ginagawa kapag ang beneficial gut bacteria ay nag-ferment ng fiber. Ang butyrate ay literal na nagsisignal sa mga precancerous cells sa colon na sumailalim sa apoptosis. Ibig sabihin, sinasabi nito sa kanila na mamatay bago pa sila makapinsala. Isipin ang butyrate bilang isang security guard na tahimik na inaalis ang mga troublemakers bago pa man mangyari ang anumang pinsala. Maghangad ng 1 hanggang 2 servings ng natural na fermented food araw-araw. Hindi pasteurized kasi ang proseso ng pag-init ay pinapatay ang live cultures na kailangan mo. Hanapin ang live and active cultures sa label. At ang iyong synergy tip dito ay i-pair ang fermented foods sa prebiotic-rich foods. Mga bagay tulad ng bawang, sibuyas, at sading bahagyang hilaw pa kasi ang prebiotics ay nagpapakain sa beneficial bacteria na ipinakilala ng fermented foods na dramatically nagko-compound ng epekto. Ang number 4 ay makapangyarihan. Pero ang number 3 ay kung saan ang science ay nagiging tunay na extraordinary. At kung makita mong kapaki-pakinabang ang nilalaman na ito, hanggang ngayon, ito ay isang magandang sandali para pindutin ang subscribe button at i-like ang video na ito. Naglalabas ako ng evidence-based health content para sa mga taong over 50 tuwing linggo at ang inyong suporta ang nagpapahintulot sa akin na gawin iyon. Ngayon, ang number 3. Ang number 3 ay isang bagay na halos siguradong narinig mo na, pero ipinangako ko sa iyo na hindi mo pa ito narinig na ipinaliwanag ng ganito. At halos sigurado akong hindi mo ito ginagawa sa paraang tunay na nagtitrigger ng cancer preventive effects nito.
Pinag-uusapan ko ang daily walking, pero hindi lang kahit anong walking. Pinag-uusapan ko ang tinatawag ngayon ng mga researchers na metabolic walking. At ang pagkakaiba sa pagitan ng regular na paglalakad at metabolic walking ay maaaring literal na maging pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakain sa cancer at pagpapatay ng gutom nito. Narito ang science. Ang iyong katawan ay tumatakbo sa dalawang pangunahing fuel systems, glucose at oxygen. Ang mga cancer cells, dahil sa isang quirk sa kanilang metabolism, ay halos eksklusibong umaasa sa glucose. Talagang mahina sila sa paggamit ng oxygen para sa energy. Ibig sabihin nito na kapag nag-engage ka sa sustained moderate intensity physical activity, ang uri na nag-elevate ng iyong heart rate sa 55 hanggang 70% ng iyong maximum. Ginagawa mo ang dalawang kahangahangang bagay ng sabay-sabay. Dinideplete mo ang circulating glucose na pinagugutom ang cancer cells ng kanilang preferred fuel at binabaha mo ang iyong tissues ng oxygenated blood na lumilikha ng environment na aktibong mapanganib sa cancer cell survival. Isang malaking meta-analysis mula sa American Cancer Society ay nag-review ng data mula sa 1.4 milyong adults at natuklasan na ang regular na moderate physical activity ay naub na 42% na pagbaba sa colon cancer risk at 28% na pagbaba sa breast cancer risk at 27% na pagbaba sa lung cancer risk kahit sa mga hindi naninigarilyo. Extraordinary ang mga numerong iyon para sa isang bagay na hindi nangangailangan ng reseta. Pero narito kung saan ang aging specific biology ay nagiging kritikal. Pagkatapos ng edad na 65, ang iyong mitochondria, ang maliliit na power generators sa loob ng iyong mga cells, ay bumababa sa bilang at kahusayan ng hanggang 35%. Ang mitochondrial dysfunction ay ngayon naiintindihan bilang isang key driver ng parehong pagtanda at cancer progression. Ang sustained moderate walking ay isa sa tanging mga interventions na napatunayan na mag-stimulate ng mitochondrial biogenesis. Ibig sabihin, ito ay literal na nagsisigna sa iyong katawan na lumikha ng bago, malusog na mitochondria. Isipin ito bilang pagkuha ng bagong fleet ng power generators na naka-install sa bawat cell. Ang metabolic walking ay nangangahulugang 30 hanggang 45 minuto ng tuloy-tuloy na paglalakad sa bilis kung saan kaya mo pa ring mag-usap pero medyo mahirap ng umawit. Kailangan itong mangyari ng hindi bababa sa 5 araw sa isang linggo at mas mabuti pa kung sa umaga bago ang iyong unang buong kain. Kasi ang fasted movement ay nagpapalaki ng glucose-depleting effect ng malaki. Gusto kong sabihin sa inyo si Mang Rolando, 72 taong gulang, mula sa Iloilo, isang retired na guro na pumunta sa akin 3 taon na ang nakakaraan kasunod ng isang cancer scare. Isang precancerous polyp na natanggal sa routine colonoscopy. Takot na takot siya. Hindi siya nag-ehersisyo. Sinimulan namin siya sa isang morning walking protocol, 35 minuto, 5 araw sa isang linggo. Sinamahan ito ng mga pagbabago sa dieta. Sa kanyang 2 taong follow-up colonoscopy, malinis. Wala. Sinabi sa akin ni Mang Rolando na ang paglalakad ay parang isang uri ng gamot. Tama siya. Literal na gamot na ito. Para sa Synergy, i-pair ang iyong morning walk sa iyong morning hydration mula sa habit number 5. At kung posible, maglakad sa lugar na may natural na liwanag kasi ang morning sunlight exposure ay nagre-regulate ng iyong circadian rhythm na sa turn ay namamahala sa immune surveillance. Ang cancer detection system ng iyong katawan. Ang kombinasyon ay mas makapangyarihan kaysa sa alinman ng mag-isa. Ang number 3 ay kahanga-hanga, pero ang susunod na 2 ay kung saan ang mga bagay ay nagiging tunay na revolusyonaryo. Ang number 2 ay kinabibilangan ng isang compound, talagang isang pamilya ng mga compound na matatagpuan sa isang napakatiyak na kategorya ng mga gulay. At ang pananaliksik sa kanilang cancer-fighting mechanism sa mga adults na over 50 ay ilan sa mga pinaka-compelling na science na naranasan ko. Pinag-uusapan ko ang sulforaphane, ang powerful na bioactive compound na matatagpuan sa cruciferous vegetables. Broccoli, Brussels sprouts, cauliflower, repolyo, at pinakapotent, broccoli sprouts. Ngayon, para sa ating mga Pilipino, ang repolyo at pechay ay mga locally available na cruciferous vegetables na puno ng parehong protective compound. Narito kung bakit ito ay lubos na mahalaga para sa ating biology. Noong 2018,
ang mga researchers ay naglathala ng mga natuklasan na nagpapakita na ang sulforaphane ay nag-activate ng isang master genetic switch na tinatawag na EHECA-2. Isipin ang EHECA-2 bilang head of security para sa iyong ETH. Kapag na-activate, ito ay nagtitrigger ng mahigit 200 protective genes ng sabay-sabay, mga gene na sangkot sa detoxification, antioxidant defense, at critical, ang repair ng damaged DNA bago pa man ito mamitate sa cancer. At narito ang aging specific na trahedya na nagpapadiging urgent nito. Ang EHECA-2 activity ay bumababa ng humigit 40% sa pagitan ng edad na 50 at 70. Ang iyong cyst repair system ay tahimik na nagsa-shutdown. Ang sulforaphane ay essentially nagigising ito ulit. Isang landmark na study ay natuklasan na ang regular na pagkain ng sulforaphane-rich foods ay naubna sa 52% na pagbaba sa bladder cancer risk, 41% na pagbaba sa prostate cancer incidence, at makabuluhang pagbaba sa breast at lung cancer markers. At marahil pinakakapansin-pansin, isang study ay natuklasan na ang sulforaphane ay tunay na nagtatarget ng cancer stem cells, ang partikular na mapanganib na mga cells na madalas ay hindi na eliminado ng conventional chemotherapy at ang responsible para sa cancer recurrence. Isipin ang cancer stem cells bilang mga general ng isang hukbo. Maaari mong lipulin ang mga sundalo, pero kung mabubuhay ang mga general, muling magtatayo sila. Ang sulforaphane ay humaharap sa mga general. Ngayon, narito ang detalye ng paghahanda na karamihang tao ay completely nagkakamali. Ang sulforaphane ay hindi talaga naroroon sa broccoli sa active form nito. Ito ay nililikha sa pamamagitan ng isang chemical reaction kapag minunguya o tinadad mo ang gulay na nagpa-activate ng isang enzyme. Pero narito ang critical na issue. Ang pagluluto sa itaas ng 140 degrees Fahrenheit ay nagwawasak ng enzyme na iyon. Ang fully cooked na broccoli ay naghahatid ng napakaliit na active sulforaphane. Ang optimal na paraan ng paghahanda ay ang tadtarin o bahagyang durugin ang iyong broccoli o sprouts at hayaan itong umupo ng 40 minuto bago kainin o bahagyang steam. Pagkatapos ay steam ng hindi higit sa 3 hanggang 4 na minuto. Para sa ating mga Pilipino, ang repolyo ay pinakamainam na kainin na bahagyang hilaw o lightly blanched lang para mapanatili ang maximum na protective compounds nito. Ang iyong synergy tip dito ay i-pair ang iyong cruciferous vegetables sa isang maliit na halaga ng hilaw na mustasa o labanos kasi ang parehong ay puno ng active enzyme. At ang pagdaragdag ng mga ito sa cooked cruciferous vegetables ay epektibong net restore ang enzyme activity na nawasak ng pagluluto na nagpapataas ng sulforaphane bioavailability ng hanggang 4 na beses. Ito ang number 2 at ito ay makapangyarihan. Pero ang sasabihin ko sa inyo para sa number 1, ang pinaka-impactful na daily habit para sa cancer prevention pagkatapos ng 50. Ito ang pinakaresulta ng maingat na pananaliksik at kung saan karamihang mga pag-uusap sa preventive health ay hindi na nakakaabot. Ito ang pinaka-importanteng isa. Ang number 1 ay tulog. Pero hindi lang basta tulog, specifically ang tinatawag ngayon ng mga researchers na oncological sleep architecture. Ibig sabihin, ang tiyak na kalidad at timing ang tulog na nag-a-activate ng pinakamakapangyarihang anti-cancer system ng iyong katawan. At ang data sa nangyayari sa cancer risk kapag ang system na ito ay nagambala ay frankly nakakatakot. Narito ang mechanism. Sa panahon ng deep slow wave sleep, stage 3 at stage 4, ang iyong utak ay nag-a-activate ng glymphatic system. Ito ay isang recently discovered waste clearance network na gumagamit ng cerebrospinal fluid para literal na nag-flush ng toxic proteins at cellular debris mula sa iyong utak at nervous system. Isipin ito bilang isang power wash cycle na tumatakbo lang sa gabi kapag nakasara na ang pabrika. Pero ang cancer connection ay mas malalim pa kaysa sa brain health. Sa panahon ng parehong deep sleep phases, ang iyong katawan ay gumagawa ng pinakamataas na konsentrasyon ng melatonin. Hindi lang ang sleep hormone, kundi isa sa pinakamakapangyarihang endogenous antioxidants na kilala ng agham. Isang comprehensive review na inilathala noong 2021 ay natuklasan na ang melatonin ay direktang humahadlang sa tumor angiogenesis. Ibig sabihin, hinahadlangan nito ang cancer mula sa pagbuo ng mga bagong blood vessels na kailangan nito para lumago. Nag-stimulate din ito ng natural killer cells,
ang frontline soldiers ng iyong immune system na ang tiyak na trabaho ay ang matukoy at sirain ang cancer cells bago pa man sila maitayo. At narito ang devastating na aging statistic. Ang melatonin production ay bumababa ng hanggang 70% sa pagitan ng edad na 40 at 70. Karamihang tao na over 65 ay gumagawa ng halos negligible na halaga sa panahon ng tulog. Ang iyong pinakamakapangyarihang internal anti-cancer mechanism ay tumatakbo sa isang bahagi ng kapasidad nito. Isang study mula sa International Agency for Research on Cancer ay nag-classify ng night shift work na chronically nagagambala ng sleep architecture bilang isang probable human carcinogen, hindi isang risk factor, isang carcinogen. Ang parehong kategorya ng ilang mga pesticide at industrial chemicals. Ganoon kaseryoso ang disrupted sleep para sa cancer risk. Mayroon akong pasyente, si Lola Eleanor, 71 taong gulang, mula sa Davao, isang retired na nurse na natutulog lang ng 5 hanggang 6 na oras sa gabi at madalas nagigising. Ang kanyang immune panel ay nagpakita ng severely suppressed natural killer cell activity. Nagkatrabaho kami sa tinatawag ko na sleep recalibration protocol, consistent na bedtime ng 10 oras ng gabi, kumpletong kadiliman, temperatura ng silid na pababa sa mas malamig, lahat ng screens ay off ng 90 minuto bago matulog. At isang maliit na baso ng sampagita tea o tart na katas ng prutas ng alas 8 ng gabi para sa natural na melatonin precursors nito. Sa loob ng 6 na linggo, ang kanyang sleep duration ay umabot sa 7.5 oras ng tuloy-tuloy. Sa kanyang 3 buwang follow-up, ang kanyang natural killer cell count ay tumaas ng 47%. Sinabi niya sa akin na hindi siya nakatulog ng ganoon kahusay mula pa noong kabataan niya. Ang pananaliksik ay malinaw. Ang mga adults na over 60 na consistent na natutulog ng 7 hanggang 8.5 oras sa gabi sa maayos na madilim at malamig na environment ay may cancer mortality rates na hanggang 48% na mas mababa kaysa sa mga natutulog ng wala sa 6 na oras. Hindi ito isang minor variable. Ito ang master switch. Para ma-optimize ang iyong tulog para sa cancer protection, gawin mo ang mga bagay na ito ng walang negosasyon. Magtakda ng consistent na bedtime at wake time kahit sa weekends kasi ang iyong circadian rhythm ay hindi nagbabakasyon. Gawing ganap na madilim ang iyong silid kahit ang maliliit na halaga ng liwanag ay nagsusuppress ng melatonin production. Palamig ang iyong silid at iwasan ang pagkain sa loob ng 3 oras bago matulog kasi ang digestion ay nakikipagkompetensya sa cellular repair work na kailangang unahin ng iyong katawan sa gabi. Ang iyong synergy tip para sa tulog, pagsamahin ang iyong sleep optimization sa daily morning sunlight exposure mula sa habit number 3 kasi ang morning light ay nag-a-anchor ng iyong circadian rhythm at direktang nagpapataas ng iyong evening melatonin output. Ang dalawang gawin na nagtatrabaho ng magkasama ay lumilikha ng biological environment kung saan nahihirapang mabuhay ang cancer. Lahat ng mga pag-aaral na binanggit sa buong video na ito ay nakalink sa description sa ibaba. Hinihikayat ko kayong basahin ang mga ito, ibahagi sa inyong doktor, at itanong ang mga katanungang madalas ay hindi na may oras ang inyong appointments para sa. Narito ang gusto kong marinig ninyo habang nagtatapos tayo. Hindi kayo masyadong matanda para sa prevention. Ang agham ay walang age limit. Kung kayo ay 55 o 85, kung nakaranas na kayo ng cancer scare o hindi pa ito naiisip, ang inyong katawan ay may kahangahangang kakayahan na gumaling, magdepensa, at mag-regenerate kapag binigyan ninyo ito ng kailangan nito. Ang 5 gawing ito, morning hydration, daily fermented foods, metabolic walking, sulforaphane-rich cruciferous vegetables, at restorative sleep ay hindi exotic na mga protocol. Ito ang mga kondisyon na idinisenyo ang inyong biology para umunlad. Halos walang gastos ang mga ito. Hindi nangangailangan ang reseta. At bawat umaga, mayroon kayong sariwang pagkakataon para magsimula. Ang inyong kalayaan, ang inyong kalidad ng buhay, ang inyong kakayahang maroroon para sa mga taong minamahal ninyo, iyon ay sulit ng 30 minuto ng paglalakad, 1 baso ng tubig at 1 oras ng pagtulog. Huwag hayaang sabihin ng sinuman na huli na. Ang pananaliksik ay nagsasabi ng iba at ganoon din ako. Kung natulungan kayo ng video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ito sa isang taong mahal ninyo.
Bawat linggo, pumupunta tayo ng ganito kalalim sa science ng maayos na pagtanda at ang inyong suporta ang nagpapahintulot na maging posible ang trabahong iyon. At ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa 5 gawing ito ang sisimulan mo muna? At ano ang naging pinakamalaking balakid mo sa maayos na tulog? Iwanan ang inyong sagot sa comments. Binabasa ko ang bawat isa.